So, good day guys. Ito naman yung para sa problem 4 and problem 5, no? Let's continue yung discussion natin, no? So, problem 4. Ito hindi to passwords, no? Pero, ano to? Mga iba't ibang refresher sets, no? Parang ganun. Pwede na rin ako sa refresher sets to, no guys? Saka ano? Mga galing naman din naman sa textbook. Ayan. A dry soil is mixed with 17% by mass with water and compacted. Volume of wet soil is 0.001 cubic meter and has a mass of 1.8 kg. So if the specific gravity of soil is 2.7, compute the dry unit weight of soil. And ito yung choices. So guys, paano natin atakihin? Una, isulat natin yung given. May mga 17% tayo ng mass. May volume tayo. May 17% tayo na dry soil. Tapos meron din tayong volume na binigay and may mass tayo. Ano yung dry unit weight? So, solution natin. Recall that gamma is equals to weight over volume. And recall din natin from the Newton's second law that weight is equals to mass times gravity. No? And substitute lang natin si W ng mg. Ito, pinalitan lang to guys. No? Pinalitan lang to ng mg. Ayan. Saan siya susulat? Ang pangit. Pero ayan, pinalitan lang ng mg yan. And then, substitute lang natin yung mga given. Si M binigay 1.8 kg, si G 9.81 which is gravity, and B is 0.01. So ayan guys. Substitute lang natin 1.8 times 9.81 over 0.001 times over 1,000. So guys, bakit ba may over 1,000? Sige nga. Kasi 'di ba, pag ni-unit analysis mo ulit to, 'di ba ano to? kg. Ito meter per second squared. Kagaya kanina, ano ba 'yung dalawa na 'yan? 'Di ba Newton 'yan? Tapos kapag dinivide mo to sa 0.001, magiging Newton per cubic meter. Tapos syempre, kailangan mo i-divide sa 1,000 para maging kilo Newton per cubic meter, no? So, yun yung dry unit. Ano pa lang yan? Moist unit weight. Kasi, wala namang binanggit dito sa problem, di ba, na si mass, dry mass, no? Yung mass na yun is para sa moist, no? So, ano gagawin natin? Si moist, ko-convert natin ng gamma dry. So, ano ba unit doon? Ano ba mangyayari muna para maging gamma dry pag galing ang gamma moist? Di ba dapat mas liliit sa choices? So, kung sa choices, may mas malaki kay 17.658, pwede ka nang mag-eliminate kagad. Pero since lahat sila mas mamaliit guys, no? Wala ka ma-eliminate dyan, no? So, wala tayong choice. Mag-solve tayo. Recall that gamma moist is equals to gamma dry times 1 plus W. And then, substitute lang natin, 17.658 gamma dry, 1 plus itong 0.017 na to, galing to dito sa 17%, no? So, let's compute. 17.658 ay 568 658 nga. Natay po, nadudulig na ako guys. I-deselection na ako. 1.17. So, ano sagot guys? 15.09. Malinaw na malinaw. Letter C. Okay. Gets. Problem number 2. Or item number 2 ng situation na to. Compute the void ratio. Paano natin i-compute si void ratio? May GS, may volume. So, ano diskarte? May gamma dry ka na-compute kanina, di ba? So, gamitin na lang natin yon. GS, gamma water, over 1 plus E. So, yan. Substitute lang natin. Lilitaw yung sagot. 15.09. 15.09 galing sa kanina. Na-compute natin yan. 1 plus alpha x. Alpha equals 2.7 times 9.81. Shift solve. May isang sa inyo pa mag-shift solve ka. Ay, nawala si letter B. Letter B to guys, ha. 0.81. Hindi ko alam ano nangyari.
Pero, ayan. Pag mag-compute kayo, gamitin nyo yung choices. Ba, 0.93. Hula lang, Oh, ang sagot, si 0.755. 0.76. Ayan. Letter A. Hindi na. Guys, letter A. 0.76. Then, number 3. Degree of saturation. So, S. May I ka na na-compute. May W ka pa. Diba? Ito, ginipin si W, diba? So, 17%. May GS ka pa. So, ano ba yan? The favorite formula natin, no? Sewages. S is WGS. And S is 0.76 na na-compute natin kanina. W is 0.17 and GS is 0.70. Compute natin, 0.17 times 2.70 times 0.76. 0.603 or 604 or 60%. No, letter A then. Guys, dali lang ng HGE, no? Ng Geotech na weight volume relationship, no? Pagka may ganyan sa board exam, no? Feel ko, ano? Dapat alam yung sarili nyo, kaya nyo na itama yan. Bonus ba? Diba? Ayan, guys. Gets ba? Gets? Okay. Let's proceed sa last problem ng ano na to, ng topic na weight and volume relationship. Weight volume relationship, no? A certain soil has a hydraulic gradient 1.27 at a quicksand condition. The bulk unit weight of the soil is 20.64 kilonewton per cubic meter with a void ratio of 0.45. Unang tanong, what is the specific gravity of the soil solids? Yan. So, paano? Kung maalala mo, may binigay ako kanina, di ba, na formula na kung saan hydraulic gradient is GS minus 1 over 1 plus E. So, pwede dito yan, guys. Kasi may HCR ka na 1.27. Meron ka din naman na void ratio. Tapos, ang unknown mo is GS. Pero since naman nga, ang binigay dito is bulk unit weight or gamma prime. Di ba yung HCR, i-multiply mo lang naman siya ng gamma water para maging bulk unit weight siya. So, GS minus 1 over 1 plus E times gamma water, no? Ayun lang yung formula dyan, guys, no? Tara, solve natin. Ayan, HCR, recall, GS minus 1 over 1 plus E. Pwede mong gamitin tong si bulk unit weight. Pwede rin naman sa HCR na nga lang. And then, let's solve for unknown. 1.27, 1 plus 0.45. And then, alpha equals alpha x minus 1. And 2.8415. Ayan. Kung itatry mo naman si equation na isa, hindi rin pala pa pwede sinasabi ko kanina, guys. Kasi ano pala, yung GS minus 1 over 1 plus E, papalitan mo na 1.27 times mo yung gamma water. Tingnan, testingan natin. Hindi ko rin sure. Kung ito yung 20.64. Hindi pala. And basta, guys, and HCR is GS minus 1 over 1 plus E, no? Okay, guys. Next problem tayo, no? What is the dry unit weight of the soil? So, gamma dry naman tinatanong. So, ano solution natin? Dry unit weight is gamma dry. May GS ka na na-compute sa number 1. Gamma water, and binigay din si void ratio na 0.45. So, substitute lang yan. Salpak-salpak lang yan, guys. 2.84. Tinakompute mo kanina. 9.81. 1.45. 19.21 kilonewton per cubic meter. Saka, guys, pala, no? Isa pang technique sa HG, turuan ko kayo, halimbawa, pwede mo paano ba sinasabing back solve? Halimbawa, hindi mo alam yung HCR kanina, no? Hindi mo alam yung formula ng GS minus 1 over 1 plus E. Halimbawa, dumating sa board exam, hindi mo siya nadaanan.
or totally na black of mind ka, no? Paano ba yung diskarte na gagawin mo para makuha mo pa rin yung sagot? So, kunin natin choices kanina, no? Balikan natin. 2.61. Lista natin, no guys. 2.84. Paano yung dalawa? 2.64. Saka 2.71. So, yung 9.81 naman natin gamma water. Tapos yung void ratio 1.45. Alam natin yan, no guys. So, ang problema lang dyan kung hindi natin alam yung GS. Paano kung manghuhula tayo sa choices? Tingnan natin, nasa choices ba yung sagot? Una, 2.61. Oh, 17.658. Wala, guys. Diba? So, eliminated na agad si 2.61, guys. X na yan. Si 2.84 naman, try natin, no, guys. Oh, 19.21. So, letter B siya, no? Baka ito yung sagot. May possibility. Ayan. Tapos, try natin 2.64 naman, guys. Tingnan natin. 17.86. Wala rin siya sa choices, guys. And then, 2.71. Oh no guys, 18.33 wala rin sa choices. So therefore, kahit hindi mo alam yung HCR na formula, makukuha mo pa rin yung sagot through back solve 2.84 and 19.21 or 22. Baga 2 birds in 1 stone yung nakuha mong sagot, no? Sana nagigets nyo guys, no? Paano yung diskarte. O maraming approach sa board exam. Pwede mo yan gawin sa math saka sa HGE. Wag mo lang gagawin sa PSAD, no? Ayun guys. Okay? Last problem, last item sa topic na to. What is the moisture content of the soil? So therefore, may binigay na ano dyan? Moisture content. Ayan, pwede natin gamitin yung formula. Diba kung pagkakaalala mo kanina, ang po pwede lang weight of moist minus weight of dry over weight of dry. Pero sabi ko nga sa inyo, diba, pwede naman natin papalit-palitan yung mga ganyan eh. Pwede natin paglaro-laruan. Basta, consistent yung unit natin. And alam natin, ang moisture content, wala dapat unit yan. Bawa, ito, weight of dry. Weight of moist, weight of dry over weight of dry. Tapos, pwede rin yan maging P dry minus, P moist, P dry over P dry. Kasi yung unit niyan, magka-cancel lang. Ito, pwede rin to. Ayan o. Dituin natin value Gamma moist, 20.64, 19.22, yung gamma dry na na-compute kanina ay 19.22. Kung yung unit analysis mo, yan guys. Ano yan eh? Ito, kilonewtons per cubic meter, kilonewtons per cubic meter. Ito, kilonewtons per cubic meter din. So, therefore, all units niyan, cancel lang. Ayan guys, wait lang, may interruption lang saglit. Ayan, bali, compute lang natin na 20.64 minus 19.22 over 19.22. Type natin yan sa calculator. Ito na yung sagot. Sana marami nagigets nyo, no guys. Ayan. Ayan yung sagot. 0.0738. Tapos hinihingi percentage. Times lang natin sa 100. 7.39%. Letter D. Ayan. Ayan guys. Sana nagigets nyo, no? Gets. Sana marami kayo natutunan guys, no? Sa topic na to. And kapag may questions kayo, just comment sa comment, no? And try natin sagutin hanggang kaya natin, no? Ayan guys. I hope marami kayo natutunan and mabaon nyo yan sa board exam, no? Ayan guys. Thank you for watching. Thank you. Ayan. God bless. God bless.